pwede po bang i-move na imbitahin natin sa susunod na hearing yung DPRM para ibigay sa atin yung PDS lahat ng mga pulis na involved ngayon? The former provincial director of the province of Batangas, when Mayor Halili was assassinated, I think it was Police Colonel Igio Quilates, the COP of Tanawan during that event. The same with Los Baños and the member of the SITG created by the Region 4A to investigate the matter and to bring with them the respective investigation report. May I move also to invite the regional director during that time. I think he's now the mayor of Silang Cavite. Now, Colonel Patay. Yes, Mr. Chair. Kayo po ay tinanong ko na ito noon na na-reassign kayo from Mindanao to NCRPO. Tama? Yes, Mr. Chair. At meron din pa kayong mga kasamang non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Sa lahat po ba ng assignment mo nung napunta ka rito sa NCR, kasama mo yung mga tao mo? Sa Station 6, Mr. Chair, kasama ko. Pero nung paglipat na, hindi na po. Paglipat saan? Sa Region 4A at saka sa Region 3, Mr. Chair. Sa Region 4A as CIDG Chief? Yes, Mr. Hindi Chair. mo na dala yung tao mo? Hindi na lahat, Mr. Saan Chair. mo sila iniwan? After Station 6, Mr. Chair, they were assigned to different units. Hindi sa CIDG? Not, Mr. Chair. Hindi sa CIDG? After, Mr. Chair, may nakasama ko sa CIDG sa Region 3. Yung iba po, Mr. Chair, sa PSPG at saka sa Maritime po. So, nakasama mo yung iba na galing sa Mindanao sa Region 3 CIDG? Yes, Kasi Mr. Chair. malalaman ko rin yun dahil... Yes, Mr. Chair. Huwag kang magsisinungaling. No, Mr. Chair. Yes. Malalaman ko rin yun eh. Alam ko kung paano. Yes, Mr. Chair. Yes. Captain Albotra, sinabi mo rin kanina, ma-transfer ka from Region 7 to Region 4A, may kasama kang mga non-commissioned officer. Yes, Mr. Chair. Naibalik din sila kasama mo. Opo, Mr. Chair. Kasi nakikita ko may pattern eh. May pattern. Na yung mga may mission, ay talagang by team sila o grupo na pinatra-transfer. Now, may I ask NAPOLCOM, if you transfer personnel from one region to another, what is the policy? Your Honor, they're not supposed to bring their personnel in their former assignments. The officers to be assigned in the new station are supposed to lead and adapt to the new working environment. That is not supposed to be the case. We realize that even when they will be transferred, they would be intending to do something about it. That's why they're bringing in their people. Yeah, and if ever there's going to be a transfer, there's a protocol to be followed. The losing unit commander would agree to it, and the receiving unit commander would accept them. Hindi po ba tama yun? Yes, Your Honor. Considering that there are also officers who have a career, who have been staying in that particular station for quite a time, that is also due to be promoted. And if they would be overtaken by an assignment coming from elsewhere, that would be an issue to contend with. It is not at all a practice we are tolerating, Your Honor. But the PNP has not followed that. Yes, as you Your can Honor. see. Sadly, Your Honor, that is more being breached than followed, Your Honor. And if my hunch is correct, ito po ay direct order ng Chief PNP.
for the issuance of orders. May tawag po sila ron eh. Hindi po ba? Nangyayari. From Mindanao to NCRPO, from Region 7 to Region 4A. Yes, Kasi meron silang purpose. Can you not see the pattern? They have been violating our rules and regulations kasi meron silang ipinapagawa sa mga opisyal at sa NCO na ito. You can see the pattern. yes, Your Honor. And that could only happen from a higher echelon of authority. It cannot be done at the lower echelon. Kaya nga sabi ko, it's from the Chief PNP. Orderan lang niya yung DPRM eh. Nangyayari naman talaga yun to issue orders. Hindi ba? Yes, Your Honor. That's very Yes. Now, ito wala pa akong kwan eh, kaya hindi ako nagtatanong masyado sa iyo, Captain Albotra, dahil kwan. Pero I can see na sa iyong mga assignments from 2018 to 2024, saan assignment ka pinakamatagal na nag-stay? Sa Cebu City po, Mr. Chair. Ilang taong ka ron? Mga 3 years po yata, Mr. Chair. 3 years. Doon sa labas ng Cebu, ano ang pinakamatagal mong assignment? After po ba ng Cebu City, Mr. Chair? Doon sa labas ng Cebu. Ang laki ng Pilipinas eh. Ang sabi ko lang, outside of Region 7, saan ka pinakamatagal na na-assign? Mr. Chair, sa Pro 8 po yata, Mr. Chair. Pro 8. Yes, Mr. Chair. Gano'ng katagal doon? Mr. Chair, 1 year po yata, Mr. Chair. 1 Ha? year. 1 year po, Mr. Chair. More or 1 year. less. So ang pinakamaiksi mo dito sa Region 4A when you were assigned sa Calamba Police Station? Yes, Mr. Chair. Yes. Kasi nakapagtataka yun, iho eh. Itra-transfer ka sa isang lugar, hindi ka mag-isa. May kasama ka na tao mo, I presume. Di ba? Yes, sir. Yes, tao sir. mo yun. Are you going to tell me it's not true? It's true, Mr. Chair. Yes. O naman. I will find that out kung sabihin mong hindi true. Kasi transfer ka. So paano nangyari yun na itina-transfer ka, kasama mo yung mga tao mo? If I may answer, Mr. Chair. Tinatanong nga kita eh. Then, the COP of Calamba City, Mr. Chair, Lieutenant Colonel Ulsano, asked me kung pwede ba ako sumama sa kanya, Mr. Chair. Doon sa Calamba po. Hindi mo sinasagot eh. Pero yun mo, i-transfer ka from Region 7 to Region 4A. Hindi lang ikaw, pati yung tao mo. Normally, ang tinatransfer yung opisyal, naiiwan yung mga tao eh. Bakit ganun? Mr. Chair, hanggang ngayon naman po, Mr. Chair, may mga, until now, Mr. Chair, may mga Hindi mo sinasagot assignment. yung katanungan ko. Pardon, Mr. Chair. Ang katanong ko sa iyo, bakit ikaw, hindi ba normally ang opisyal, pag tina-transfer from one position to another, especially outside the region, mag-isa lang siya. Maliban lang kung may gagawin sa lugar na yon. Or mayroong rason kung bakit kailangan niya, yung tao niya, nakasama niya. Yes po, Mr. Chair. Ha? May rason po, Mr. Chair. May rason. Yes, Mr. Chair. Ano kaya yung rason na yon? Ah, Bakit sinamahan ka ng dalawang tao mo?
Mr. Chair, ako po mismo ang nag-request sa kanila, Mr. Chair, kung papayag sila kasi Hindi yun ang tatanungin mo eh. Ang tatanungin mo yung commander mo kung papayag na mawalan siya ng 2 tao. Kasi normally, ang kwan doon is pag nawalan ng PNCO yung isang unit, may kapalit dapat. yes, Mr. Chair. I agree, No, Mr. Chair. kaya nga. Bakit 2? Ni-request mo, ang tikas-tikas mo naman. Maliban lang talaga kung merong iniutos sa'yo, kaya pinasama yung 2 kasama sa'yo. Hindi ba? Mr. Chair, sinama ko po sila, Mr. Chair, kasi kinailangan ko rin po, Mr. Chair, ng magpapagkatiwalaan, Mr. Chair. At pumayag naman po sila, Mr. Chair. Sige, kasi wala pa akong kwan dito eh. Ang tinatanong ko lang, yung nakikita ko na pattern na nangyayari. Kasi sa lahat ng may mga kwan, may mga nangyayari na EJK, may mga isang team na nag-ooperate. Ikaw, maring hindi ikaw ang kwan, ang shooter or gunman. Hindi naman ako naniniwala na ikaw siguro ang gunman. Ikaw lang siguro yung kwan. Kasi alam ko naman na ang police operation kwan bago sila gagawa ng ganun merong kung tawagin natin magke-casing at saka surveillance muna At ikaw siguro yun. Thank you. Colonel Garduque, you said a while ago that as part of the evidence, you submitted to the prosecutor or to the court yung video na present kanina ni Honorable Fernandez. Ulitin ko, would that be correct? Yes, Your Honor, sir. Yes. Now, can you please give to us or submit to this committee all the records pertaining to the case that you have filed against former Councilor Tamisin? Yes, sir. We will do that, sir. We'll do that. Now, mag-usap tayo, lalaki sa lalaki. Kung wala yung video na ebidensya, I will cite you in contempt. O bakit matagalan ka mag-isip? Yes, sir. Yes, sir. If the video is not submitted as official evidence of the case that you filed against former Councilor Tamisin, I will move to cite you in contempt for lying to me. Yes, sir. Sigurado ka ha? Usapan lalaki yan. Now, did you conduct a cartographic sketch? No, sir. O bakit may sketch na pinapakita si Honorable Fernandez kanina? It was the illustration facial recognition sketch by the I know, kasi imbestigar ako dati, kaya nga alam ko na ang tawag doon, cartographic sketch by a cartographer. it was a computer illustration by Oo, the kasi bago na ngayon. Opo, sir. Parating pa lang yung equipment na yon nung ako ang chief ng CIS. Yes, At ang mga sample ng mga ilong, mga mata, mga bunganga ay galing po doon sa Bureau of Correction. Alam ko yun, iho. Kaya ito, cartographic sketch, hindi na yung cartographer ang gumagawa. Opo, sir. Kuwan na ito, computer na. Sasabihin lang kung anong klaseng kilay, anong klaseng mata, at saka anong klaseng bibig. Di ba? Tama po, sir. Oo. O naman, no? So, kung sino yung witness ninyo na nagbigay nito, nag-describe sa suspect? I could not remember na, sir, but I will check the record, sir, doon sa Yes, sa isinabit susunod namin sa natin court. pagkikita, Opo, sir. masasabi mo na siguro sa akin. Yes, sir. Kasi siya ang nakakita sa suspect, di ba? Yes, sir. Tama, sir. Oo, kasi pwede naman yung gawa-gawa yun eh. And may I know, when you file the case, ilan po yung nagbigay ng sworn statements
para i-point si former Councilor Tamisen as the suspect? Meron ba kayong witnesses na prinisinta? Meron sir, kaya lang hindi ko pa masiguro kung ilan yun sir. I will also check our data sir doon sa Kasama ka sa SITG. Kung ako ang opisyal mo, paano kita promote sa full kernel kung hindi mo alam yung trabaho mo? Sorry sir, nakalimutan ko na rin kasi sir. Pero I Ha? promise sir, next meeting, i-ano namin yung... Pero hindi mo nakakalimutan na magsuot ng brief every morning after taking a bath. yes sir. Yes. Pero nakalimutan mo kung sino ang witness mo. Yes sir, nakalimutan ko na po sir. So, you will provide that, yung mga witnesses. Now, you said a while ago na yung motive ay political. May I know the basis of that? Actually sir, the one of the respondent is kalaban niya dati sa politika. That is why Sino? Sino? Pakiulit. yung respondent doon sa kaso sir, si Mr. Sir Tamisen, is nakalaban niya doon sa Los Baños sir. Anong ibig mong sabihin sa nakalaban? They naglaban sila sir to the position of mayor. Position of mayor? Yes sir. Nagkalaban sila. So si former Councilor Tamisin tumakbo na mayor laban kay Mayor Cesar Perez. Yes sir. Correct? Would that be correct? Yes, Your Honor. Apat po kami. Yapat. So, bakit po siya ang senentro nyo kung apat sila magkalaban? Anong ginawa nyo sa tatlo? Hindi ko na ma-recall sir yung mga circumstances surrounding kung bakit na Magkikita pa rin tayo, Yes, sir. Colonel. At Yes, baka sa susunod, iko-contempt ka ni Congressman Paduano. Kasi hindi nyo ma-explain sa akin eh. Matanong ko nga, anong baril ang ginamit? Hindi ko na rin matandaan sir. Nasa report namin sir doon sa sinabmit namin sa piskalya sir. Do you know the answer, former councilor? Yes, Your Honor. I saw the report of the SOCO. It's 5.56 millimeter. Hindi. Anong klaseng baril? M16, Your Honor. M16. Hindi mo alam, matandaan? Colonel Garduque. Sorry sir, honestly hindi ko na matandaan lahat sir. Yung Kasi, para bang, number one, haphazard ang investigasyon nyo. Number two, hindi mo sineryoso yung pag-iimbestiga. Di ba? Being the chief of police. And that was your main responsibility then. Tama? Ano? Yes sir. Now, si Andulan, Yes, Your Honor. yung kayo ang nag-serve ng warrant of arrest against former Councilor Tamisin, right? Yes, Your Honor. Dahil sa informant ninyo? Yes, sir. Opo. Pwede ba malaman ng pangalan ng informant ninyo? I already submitted, sir. O pwede na sabihin mo ng publiko, what's wrong with that? For the security of the informant. Ano sir. ang legal basis mo nun? Is he an official informant of the Philippine National Police such that you are not allowed to disclose the names of such? Huwag mo ako turuan iho. Yes, sir. Alam na alam ko naman na tinatago mo lang eh. Gusto kong malaman, anong pangalan ng dalawa? Alias Mike and Benny, Bakit sir. naniniwala ka sa isang alias? Huwag ka bang sinungaling? Yes, Your Honor. Anong pangalan? If you refuse to answer my question, I'll move to cite you in contempt.
The number one informant, sir, is Maiko Crusim, Your Honor. Ano? Maiko Crusim, Your Honor. Miko. Maiko, M-A-C-A-O po. M-A-C-A-O. Macau? M-A-C-A-O? Yes, sir. Maiko. Spellingin mo nga yung Miko. Mike, Alpha, India, Charlie, Oscar po, sir. M-A-I-C. Oh. Miko, anong apelyido? Crusim, Your Honor, Mr. Chair. Phonetics. Charlie. Hindi mo rin alam yung kwan mo. Kung Crusim, sakali- sir. Crusim. Ha? Crusim, sir. Romeo. Yes, sir. Charlie, Romeo, Uniform, Sierra, India, Mike, sir. Crusim. At sino yung isa? His friend from Batangas, sir. Venice de la Cruz. Ano? Venice de la Cruz, Venice. Your Honor, Mr. Chair. Lalaki o babae? Lalaki po. Babae, Mr. Chair, Your Honors. And this lady is from Batangas. Yes, sir. Yung Maiko po is from Los Baños. Yeah. Konsyal, kilala nyo ba yung kwan? Maiko Cruising? Yes, she's from Los Baños po, si Maiko, pero yung De La Cruz po, hindi ko po kilala. Yes. Hindi kayo magkaaway ni Maiko Cruising? Hindi naman po. Hindi. Kasi, ang next na tanong ko, bakit niya alam kung saan po kayo? Si Maiko Crusim po ay ex ko po. Ex-girlfriend ko po. Babae rin to, Maiko. Opo. Yes, sir. Babae Ex-girlfriend po niya yan. po, Mr. Chair. Ex Your na Honor. girlfriend mo. Di ba may asawa ka? Wala na po. Nag-asawa na po ang asawa ko sa US po. Naghiwalay kayo? May asawa na po siya. Pilot. I'm sorry. So, dalawang babae ang informante mo. Hindi ko maintindihan bakit tinanong ka kanina, hindi mo sinagot. Di ba? Yes, sir. O dahil ayaw mong sabihin dahil dalawang babae pala. No, Mr. Chair. No. I will submit naman po. Now, next na tanong, yung tinanong din nila, kasi ang warrant of arrest is addressed to all law enforcers. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ngayon, alam mo na yung krimen ay nangyari sa Los Baños. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Oh. Did you ever talk with or coordinate with the CIDG of the province of Laguna? Through phone call, Lieutenant Colonel Sobrepeña, I talked to him through phone call, sir, that yun po, sir. Kasi ang pinagtataka ko, Iho, yung isang informant mo from Los Baños pumunta pa sa Batangas para sabihin sa iyo kung nasaan si konsehal. Bakit hindi siya pumunta doon sa CIDG ng Laguna? Bakit Sir, kaya? Sir, the first informant, sir, went to Batangas kasi kaibigan niya po si Venice, sir. Both of them are So senior. what's the logic behind that? Magkaibigan sila. Pero bakit sa iyo pa rin pumunta? Hindi doon sa Kwan. CIDG ng Laguna. Sir, yung isang tao ko po kasi, under the name of Pems Brosoto, sir, Apolinario Brosoto, kakilala niya po itong si Venice. Ngayon, sir, si Maiko, he went to Los Baños to Batangas para in-confess doon po sa kaibigan niya si Venice, so also a singer. And then, ayun po, sir, Pems Brosoto came up to me and sabi, sir, may info po, na yung location, whereabouts ni
Mr. Norbin Tamisin. So, ayun po sir, sabi ko naman ay conduct validation kung totoo nga na may warrant po si Mr. Tamisin, Your Honor, Mr. Chair. Okay, normally kasi hindi ko alam ngayon. Dati-rati, kino-coordinate doon sa CIDG na having jurisdiction of the incident. Now, Councilor Tamisin, magkaaway ba kayo ng girlfriend mo? Did you separate peacefully? No, Your Honor. No. Nag-away kayo? Hindi rin po, Your Honor. So, okay lang yung pag-iwalay nyo? Siya naman po nakipaghiwalay. Hindi, At siya'y kasi mag-abroad. nagtataka ako, bakit siya pumunta doon sa Batangas, nagsabi siya sa kanyang mga kaibigan na alam niya kung nasaan ka at wanted ka. Kasi po may inilabas na reward yung mga taong gustong mahuli ako. Hindi ko lang alam kung yun po ang isa sa motibo. Like for example, So may reward para mahuli ka? Would that be true? Hindi ko po alam yung sa reward, Your Honor. Pero sa balita po, sir, nabalitaan ko po na meron daw po, sir. Hindi mo alam pero nabalitaan mo. How is that? Nung nabalitaan mo, di alam mo na? Di, sir, during the arrest po, sir, hindi ko po alam na may reward. But when we reviewed yung sa news nga, sir. Oh, sino na ngayon na nabalitaan mo na nag-offer ng reward? Di ba? Sabi mo, sagot mo sa akin, nabalitaan mo na may Yes, sir. reward. Tama? Ano Yes, sir. ang nabalitaan mo kung sino ang nag-offer ng reward? I think the LGU, sir, and yung family niya po, sir. LGU and the family. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Your Honor, tama naman po yung family. At the same time, the Sangguniang Bayan passed an ordinance allotting at least 500,000 if I may not mistaken, but they forgot the colatilla. Because they were rejoicing when I was apprehended, they forgot that the colatilla stated if after po magkaroon ng desisyon na ako'y guilty. Kaya they were very happy when I was apprehended, but naging malungkot sila nung makuha yung kopya ng ordinansa na may colatilla pala na dapat may desisyon na ako po ay guilty. Kaya hindi po niya nakuha yung sa LGU. Thank you, Mr. Chair. I will ask my other questions when the other officers are present in the next hearing. Marami pong salamat. Thank you, Congressman Mr. Acop. Chair. Next to interpolate is Congresswoman Jinky Luistro. You are recognized. You have 10 minutes. Few questions for Major Albotra. Major, in your affidavit, you gave a complete account of your whereabouts by the date, by the time. Can you please enlighten